Peke ang marriage certificate ninyo. Ano? Ipinapakita ng sistem na hindi kayo kasal ni Miss Jensen. Nakalagay kayong dalawa bilang single. Imposible yan. Dito kami nagparehistro ng kasal 5 taon na ang nakalipas. Pero, iminumungkahi kong makipag-ugnayan ka kay Miss Jensen para kumpirmahin kung ano ang nangyayari. Halos walang error sa sistem namin. Sampung araw bago ang ikalimang anibersaryo ng kasal namin, dinala ko ang nasirang marriage certificate ko sa City Hall para ipaayos. Doon ko nalaman na ang 5 taon naming pagsasama ay peke. Mahal, miss na miss kita. Ang boring ng business trip ko dito sa Pa&Lee. Magvi-video call ako mamaya, ha? Yan ang asawa ko na nagsasabi sa akin ng lahat at hindi kailanman nag-iiwan ng kalat. Casper, ito. Paborito mo. Nagsimula kami bilang childhood sweethearts at ilang taon na tayong in love. Casper, pakakasalan mo ba ako? Alam ng lahat kung gaano niya ako kamahal. Paano niya napaglaruan ng kasal namin? Mag-book ka ng ticket papuntang Pa&Lee para sa akin at ipadala mo sa akin ang hotel kung saan nagsistay ang asawa ko. Sarah, kailangan kitang tanungin ng harapan. Warren? Ang estudyanteng sinusuportahan ko sa loob ng 5 taon? Sarah? Sarah? Maligayang bati sa kasal mo, Sarah. Ang galing mo, Sarah. Nagkaroon ka ng malaking kasal sa Cerulia at Pa&Lee. Ito ba ay maituturing na bigamy? Hindi ba't ikinasal na si Sarah kay Casper noon sa Cerulia? Hindi mo alam ang buong kwento. Hindi naman talaga nirehistro ni Sarah ang kasal nila ni Casper. Naghintay siya na lumaki si Warren. Sa nakalipas na 5 taon, legal na single si Sarah. Wow, hindi ko alam yun. Talagang ikaw, Sarah. Pero Sarah, seryoso ka ba talagang pakasalan si Warren? Bata pa siya at walang pera. Sarah? Gusto kong ipaliwanag mo sa harap ko. Siyempre, seryoso ako. Noon, muntik na siyang mamatay sa pagdodonate ng dugo para iligtas si Casper at handa siyang manatili sa anino ni Casper magpakailanman. Ang gusto lang niya ay isang pangmatagalang pagsasama. Kaya ko yun ibigay sa kanya. Kaya, ganun pala, gumawa ka ng peking marriage certificate. At ginawa mo, lahat yun para kay Warren. Biglaan kasi ang aksidente mo. Hinanap kita sa buong syudad pero hindi ako makahanap ng sapat na RH negative na dugo. Buti na lang dumating ka sa tamang oras at nailigtas si Casper. Iniligtas mo ang buhay niya, ibig sabihin, iniligtas mo rin ang buhay ko. Sabihin mo, ano ang gusto mo? Ibibigay ko sa'yo ang kahit ano. Ang nanay ko ay may sakit ng malala. 7 trabaho ang ginagawa ko sa isang araw, pero hindi ko pa rin kayang bayaran ang mga gastusin sa ospital. Pasensya na. Wala talaga akong magawa. Hindi ko sinasadyang pakiramdamang may utang na loob ka. Pero ang nanay ko na lang ang natitira sa akin. Hindi ko siya kayang mawala. Napakabuting bata. Huwag kang mag-alala. Sagot namin ang lahat ng gastusin sa ospital ng nanay mo. Maraming salamat.
Bukod pa doon, magpapadala kami ng pera sa account mo ng regular para sa pang-araw-araw mong gastos at matrikula. Handa akong ibigay ang lahat ng kaya ko para ipakita ang pasasalamat ko. Kaya, ang paraan mo ng pasasalamat ay kasama ang pagpapalaki kay Warren hanggang siya'y tumanda. Tapos, pakakasalan siya. Ang mas masakit pa, sa loob ng 5 taon, wala akong napansin. Paano naman si Casper? Hindi ka ba natatakot na malaman niya? Patuloy kitang mamahalin, Casper, gaya ng dati. Pero, hindi niya kailanman. Malalaman to. Mas mabuting manahimik kayong lahat. Huwag niyo itong ipaalam kay Casper. Mahal, miss na miss kita. Ayoko talagang sumama sa biyaheng ito. Bawat segundo na wala ako sa'yo ay parang pagpapahirap. Gagawin ko ang lahat para makauwi sa anibersaryo natin. Mahal kita. Tara na, mag-picture-picture na tayo. Hindi. Ito ay hindi ang Sarang kilala ko. Ang Sarang kilala ko. Anong ginagawa mo dito? Bumaba ka! Mahuhulog ka! Gusto ko lang sabihing good night sa'yo. Guardia! May magnanakaw! Sige, aalis na ako. Casper, matulog kang mahimbing ha? Mag-ingat ka! Casper, ito ang ika, 143 na kick na ginawa ko. Sumpa ko. Mahal kita magpakailanman. Hindi kita kailanman magsisinungaling. Tingnan mo. Casper, ito ang ika, 24 na love letter ko para sa'yo. Magkasama tayo magpakailanman, hindi kailanman maghihiwalay. Casper, pinlano ko ang grand wedding na ito para sa'yo. Lahat nakatingin. Gusto mo ba? Oo. Ang Sarang kilala ko ay laging totoo at tapat. Hindi siya ang manloloko at sinungaling na nakatayo sa harap ko. Mahal, no saan ka na? Kumain ka na ba? Bakit ang ingay dyan? Anong ginagawa mo? Sara, kung sasabihin mo lang sa akin ang totoo, maaari tayong mag-usap ng maayos. Bibigyan ko pa tayo ng isa pang pagkakataon. Nasa meeting ako, syempre. Miss na miss kita talaga, kaya lumabas ako para tawagan ka. Mahal, mahal kita. Naintindihan ko. Mahal? Parang galit ka. May problema ka ba? Pwede mong sabihin sa akin ang lahat. Wala yun. Bumalik ka na sa trabaho. Sarah, napakasalan na rin kita sa wakas. Ngayon ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Ang tanga-tanga mo. Asawa ka na ngayon, pero parang bata pa rin. Yun pala, ang matatamis mong salita ay hindi lang para sa akin. Ang pagmamahal at pag-aalaga mo ay pwedeng ibahagi. Huwag niyo itong ipaalam kay Casper. Nasa meeting ako syempre. Mahal, mahal kita. Sarah, dahil ikaw at si Warren ay legal ng mag-asawa, hayaan ko na kayong dalawa. Tapos na ako dito. Sa pekeng pag-aasawang 5 taon. Sarah Jensen, tapos na rin ako sa'yo. Sa 1 linggo, anibersaryo ng pagkamatay ng mga magulang ko. Pagkatapos kong mag-alay ng respeto, alis na ako. At mawawala sa mundo mo ng tuluyan.
kumusta? Hindi maabot ang numerong tinawagan mo. Subukan mo ulit, mamaya. Baka abala si Sarah sa kama kasama si Warren. Talagang walang oras siyang sumagot. Bahagyang concussion. Manatili ka ng 2 araw para maobserbahan. Salamat, Doc. Mahal, miss na miss kita. Abala ako ngayong gabi. Gusto kong matapos agad para makapagdiwang tayo. Matulog ka ng maaga ha. Mahal kita. Nasa Cherulia din si Sarah. Sarah, huwag kang masyadong mabahala. Maliit lang tong hiwa sa kamay ko, pero pinilit mo akong dalhin dito. Sa totoo lang, mawawala yan kapag hinihipan mo lang. Dugo ka na? Nagbibiro ka pa? Mula ngayon, bawal ka na sa kusina. Huwag mo nang hawakan ng anumang mapanganib. Iwan mo yung mga ganyan sa mga katulong. Gusto ko lang magluto para sa'yo. Akala ko hindi naman ganito kalala. Hindi mo kailangang gawin yan. Anong dapat kong gawin? Kasama ka sa kama. Sarah, umalis na tayo. Hindi na ako makapaghintay. Nasaan ka na? Nasaan ka na? Mahal, kakarating ko lang sa Cerulia. Pupunta na ako sa Skyspin para kunin ang paborito mong pagkain. Hintayin mo ako sa bahay ha? Babalik agad ako. Casper, ako ang nagdisenyo at nagtayo ng restaurang ito bilang regalo sa iyong kaarawan. At tanging ang aking minamahal na asawa ang pwedeng umupo sa silyang ito. Oo nga pala. Itong putahe rin, pinagtulungan ko ito ng isang star chef. Ikaw lang ang karapat-dapat na kumain ito. Salamat, Sarah. Minsan sinabi mo na ang putahe at mesa na iyon ay para lang sa akin. Pero ngayon, ibinigay mo na lahat sa kanya. Sarah, alin sa mga sinabi mo? Ang totoo? Warren Co. Sarah, dapat umuwi ka na pagkatapos ng hapunan. Ang tagal nakitang inangkin. Huwag kang magmadali. Sasamahan kita ngayong araw. Paano naman si Casper? Bukas ang anibersaryo ng kasal ninyo. Kung hindi ka uuwi, magagalit siya. Huwag kang mag-alala dyan. Nahanda ko na ang lahat. Asawa kita. Nararapat lang nakasama kita. Oh, si Warren ang legal na asawa ni Sarah. At ako ay tangang nilinlang niya sa loob ng 5 taon. G. Garner, ano ang gusto mong gawin ko? Ayusin ang lahat ng shared assets sa pagitan ko at ni Sarah. Gusto kong putulin ang lahat ng koneksyon sa kanya sa lalong madaling panahon. See ya.
Nang unang beses kong hinawakan ng iyong kamay. Nang unang beses kitang sinayawan. Mula ngayon, ako na lang ang sasayaw mo. Si. Ang unang beses. Na hinalikan kita. Mahal? Nakikita mo ba ang mga paputok? Maligayang anibersaryo ng kasal. Mahal kita, tulad ng dati, magpakailanman. Pero mahal, may nangyari sa partnership ng kumpanya. Hindi ako makakauwi para magsama tayo sa anibersaryo natin. Pagbalik ko, babawi talaga ako sa'yo. Ayos lang. Magtrabaho ka na. Mahal? Galit ka, di ba? Binilhan kita ng pinakamahal na relo sa isang auction. Sana magustuhan mo. Pag uwi ko, babawi talaga ako sa'yo. Ang trabaho ang nauuna. Medyo inaantok na ako. Good night. Sara? Dahil sinira mo ang pangako mo? Huwag mo akong sisihin kung iiwan kita. Casper. Casper. Gising ka na. Casper? Nagising ka na rin. Mahal? Ramdam kong nagagalit ka, kaya kaagad akong bumalik. Paulit-ulit kitang tinawagan, pero hindi mo sinagot. Natakot ako ng sobra. Mabuti nandito ka sa bahay. Mahal? Pasensya na. Sinusumpa ko, hindi na kita iiwan mag-isa sa bahay. Nang hindi mo sinagot ang tawag ko, nasiraan ako ng loob. Wala nang mas mahalaga kaysa sayo. Bumalik ako para magsama tayo sa anibersaryo natin. Mahal, pangako mo sa akin na hindi mo na muling papansinin ang mga tawag ko. Huwag mo akong ilalayo. Mamamatay talaga ako sa sakit, okay? Ang kanyang pagkabahala at takot ay parang hindi peke. Mahal talaga niya ako. Pero ang pagmamahal niya ay hindi lang para sa akin. Ang bilis mo namang bumalik. Siguro, maayos ang trabaho mo, ano? Mahal, matagal ka ng tulog, di ba? Wala ka pang kinain buong araw, ano? Pumunta tayo sa Skyspin. Ayoko. Magpahinga ka na lang. Baba na ako at magluluto ako para sa'yo.
Casper, muntik mo nang ikamatay si Sarah sa takot. Ngayon ko lang siya nakita na ganoon kabahala. Oo. Sa susunod kung galit ka, sabihin mo lang sa amin. Kami na ang magsasabi ng sama ng loob mo. Huwag mo nang itatapon ang mga litrato o patayin ang telepono mo. Sobrang natakot talaga si Sarah. Habang tulog ka, humakat siya ng mahigit 10 doktor para tingnan ka. Buti na lang, sleeping pills lang ang kinain mo. Kung hindi, mababaliw na sana siya. Oo, tumingin lang siya sa pader at hinimatay. Hinukay pa niya ang basurahan. Tumigil kayo! Kasalanan ko ito. Ako ang nagpagalit kay Casper. Tama lang na parusahan niya ako. Nagalit ako kay Casper. Nararapat lang na parusahan niya ako. Sarah, seryoso ka talagang umiibig kay Casper. Itatapon mo pa ang iyong dignidad para kay Casper. Casper, ang swerte mo. Asawa ko siya? Siyempre, mamahalin ko siya ng mabuti. Ang plastic. Hindi na kailangang idikit muli ang mga larawan. Bala kong ibinta ulit ang pader. Iwanan mo na. Makinig kay Casper. Sige, magluluto na ako. Heto, mahal, ginawa ko lahat ng paborito mong ulam. Tikman mo. Ayos ka lang ba? Kain na rin kayo. Mahal, anong sapatos ang gusto mo para sa anniversary party? Kukunin ko na para sa'yo. Kahit ano, okay lang. Sige, ako na ang pipili ng isang pares para sa'yo. Si Sarah ay isang matalas at desisibong negosyante sa trabaho. Pero sa harap ni Casper, siya lang ay isang magiliw na asawa. Sobrang mahal lang talaga niya ito. Mahal, pupunta muna ako sa CR. Sarah, sobrang miss kita. Halikan mo naman ako sandali. Sina? Baka nag-aalala na si Casper sa paghihintay sa'yo. Gusto mo nang umalis na ako? Ayoko. Pero ayokong magalit si Casper. Hindi na niya sinasagot ang mga tawag mo dahil sa akin. Okay lang. Maghihintay ako. Hanggang sa lumapit ka sa akin pagkatapos ng party. Ang bait mong mag-isip. Ayoko ring umalis. Warren, makinig ka sa akin. Huwag mong isipin ang ibang tao. Magsaya ka sa oras na ito na para lang sa ating dalawa. Mahal, Casper, ito ay regalong inihanda ko para sa'yo. Gusto kong magpasalamat sa'yo at kay Sarah sa pag-aalaga niyo palagi sa akin. 5 taon na ang nakalipas. Hindi ako ang nagligtas sa'yo. Kayo ang nagligtas sa akin. Hinahangad ko para sa'yo at kay Sarah ng matagal at masayang pagsasama, puno ng pagmamahal at saya. Sa'yo na lang yan. Ayoko nang. Kulay verde.
ayaw ni Casper. Kunin mo na. Huwag ka lang titig ng titig. Casper, maaari ba kitang ipagbrindis? Sana'y magbahagi kayo ni Sarah, Huma, ng habang buhay na pagmamahal. Sarah, ang sama ng pakiramdam ko. Parang may allergic reaction ako. Honey, dadalhin ko siya sa ospital. Maghintay ka muna dito. Papapuntahin ko ang driver para sunduin ka, okay? C. Nilagyan niya ng lason ng alak. Hello, ang numerong iyong tinawagan ay hindi maaaring makontak. Sir, nasaan ang pamilya mo? Kailangan mong bayaran ang mga bayarin. May heavy metal poisoning ka. Kailangan mong makipagtulungan sa pulisya. Eto, tulungan kita. Wala akong pamilya. Ako na ang magbabayad. Lahat tayo ay tao. Bakit ganun kasama ang tadhana? Sa itaas, may lalaking na ospital dahil sa mild na allergy. Balisa na balisa ang asawa niya sa pag-aalala. Inarkila niya ang buong VIP floor. Kahit top medical team, ipinapasundo niya ngayong gabi para gamutin siya. Tapos ikaw, nalason at muntik ng mamatay, pero hindi man lang nagpakita ang asawa mo. Sir, sigurado ka bang gusto mong palitan namin ang iyong pangalan at lahat ng iyong personal na impormasyon? Sigurado ako, pakiayos ito sa lalong madaling panahon. Ayokong may makahanap sa akin pagkatapos ng bukas. Ibaba mo yan. Casper, hindi ko sinasadya. Pasensya na. Ito ang naiwan sa akin ng tatay ko. Anong karapatan mong hawakan yan? Hindi pa kasi ako nakakita ng ganoong modelo. Gusto ko lang tingnan. Pasensya na, Casper. Paano kung bilhan kita ng bago? Anong ginagawa ninyong dalawa? Kasalanan ko. Hindi ko dapat hinawakan ang gamit ni Casper nang hindi nagpapaalam. Pero hindi ko inakala na magagalit siya ng ganito at babasagin. Ikaw, Ayaw ni Casper na hinahawakan ng iba ang gamit niya. Kunin mo ang gamit mo at umalis ka na. Huwag ka nang bumalik dito. Ako na ang bahala dito. Kung galit ka, sa akin ka magalit. Bata pa siya. Hindi niya alam at hinawakan ang gamit mo. Pero hindi mo rin dapat siya sinaktan. pwede na siyang magpakasal sa edad niya. Bukas ang death anniversary ng nanay ko. Gusto mo bang sumama sa akin para dumalaw? Siyempre naman. C. Para nagbago si Casper. Parang wala nang pagmamahal sa mga mata niya. Imposible yun. Ako ang pinakamamahal ni Casper. Kahit anong gawin ko, palagi siyang nasa tabi ko. Anong problema?
Mahal, may bigla ang nangyari sa trabaho. Kailangan kong asikasuhin. Mauna ka na. Babalik ako agad. Si, Casper, nakita mo ba yon? Ako ang mahal ni Sarah. Kung ako sa iyo, umalis ka na lang. Ang ginawa ko lang, nagsinungaling ako sa kanya. Sinabing pinapalo mo ako at nagpanic siya ng husto. hindi mo na kailangang mang-asar pa. Kung mahilig ka sa basura, kunin mo siya. Casper, bakit ang yabang-yabang mo? Nagantay si Sarah ng 5 taon para sa akin hanggang sa magkaedad na ako para ikasal. Isang katatawanan ka lang sa loob ng 5 taon. Kung wala siya, wala ka. Kahit wala si Sarah, ako pa rin ang CEO ng Garner Corp. Kahit pakasalan mo siya, wala kang karapatang magmalaki sa harap ko. Tandaan mo ito, hindi mo ako pinaalis. Ako ang sumuko kay Sarah. Casper Garner, hintayin mo lang. Tatay? Nanay? Hindi ko na mahal si Sarah. Huwag kayong mag-alala sa akin. Aalagaan ko ng mabuti ang sarili ko. Sino ka? Bakit mo ako dinukot? Magsalita ka. Pera ang gusto mo, di ba? Hindi mo kailangang malaman kung sino ako, kailangan mo lang panagutan ang ginawa mo. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Joshua ba? Joshua Jo. Tapos na. Sarah, hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwalang si Casper ang nagpadala ng mga tao para bugbugin ako. Napakabait niyang tao. Paano niya ipadadala ang mga tao para saktan ako dahil lang sa aksidenteng nasira ko ang modelong eroplano niya? Baka nagbago na ang mga tao. Pero alam natin ang totoo. Si Casper ang nag-utos sa kanila. Kung hindi ka tumawag ng pulis, baka mas malala pa ang nangyari. Isang suntok lang iyon. Hindi naman masakit. Sarah, huwag mong habulin si Casper. Dahil dito. Ipinagtatanggol mo pa rin siya kahit sinaktan ka niya? Huwag kang mag-alala. Babalaan ko si Casper. Pero yung lalaking nanakit sa'yo, dapat tumanggap ng 99 na suntok. Saka, tutulungan kitang hulihin ng masamang tao at pwede mo siyang pagbayarin. Kaya, ikaw pala. Si Sarah, na minsang lubos na nagtiwala sa akin, ay nagparatang sa akin ng kasalanang hindi ko ginawa at ginawan ako ng ganito kalupit. Dahil lang sa mga salita ni Warren. Kapag nagbago ang nararamdaman mo, nagbabago na rin ang lahat. Sarah, kung malaman mo ang katotohanan balang araw, magsisisi ka kaya? Mahal, gagawin ko ito para sa'yo, habang buhay.
Mamahalin ni Sarah si Casper magpakailanman. Lalabanan ko hanggang kamatayan ang sinumang mambubuli kay Casper. Casper, kailan ko kaya matatawag na asawa kita? Mahal, ang galing-galing ko magluto. Sa akin mo na lang ipagkatiwala ang lahat ng pagkain mo. Sa buong mundo, ikaw lang ang karapat-dapat kumain ng luto ko. Kahit ang mga magulang ko, hindi kasali. Tara, tikman mo. Mahal, si Warren ang nagligtas sa'yo. Ibig sabihin, ako rin ay nailigtas niya. Ang kahabag-habag niya talaga. Paano kung alagaan natin siya? Siyempre, seryoso ako. Ang gusto lang naman niya ay isang panghabang buhay na pagsasama. Kaya ko yun ibigay sa kanya. Sarah, wag na tayong magkita ulit. Sarah, anong nangyayari? Wala. Medyo masama lang ang pakiramdam ko. Siguro dahil hindi ako nag-almusal. Kain na lang tayo ng almusal. Si, Ingat! Sesame. Bakit ba lagi ko na lang naiisip si Casper? Kasalanan ko ito. Mahalagang araw ngayon. Hindi ko dapat siya pinabayaan na mag-alay ng respeto sa kanyang mga magulang ng mag-isa. Napabayaan ko siya nitong mga nakaraang araw. Kaya nga nagalit siya at inaway si Warren. Kapag gumaling na si Warren, magpapasama ako kay Casper ng mas matagal. Sarah, nami mismo ba si Casper? Siguro dapat bumalik ka na. Dito na ako bababa. Magiging maayos ako ng mag-isa. May alam akong bagong bukas na tindahan ng mga koleksyon. Pwede mong puntahan. Pumili ka ng magandang bagay para kay Casper, para sumaya siya. Ihahatid muna kita sa bahay. Ang bait mo naman. Hindi ko na kayang hayaan kang magdusa pa. Okay lang sa akin. Ang pag-aalaga kay Casper ang dapat kong gawin. Pero dapat kang mag-ingat kapag nagmamaneho ka. Huwag kang ma-distract. Kung hindi, kung may mangyari sa'yo, ako. Kaming dalawa ni Casper ay mag-aalala ng husto. Si, ingat sa pag-uwi. Hahanapin ko si Casper. Mahal? Nasa bahay ka na ba? Nabugbog si Warren. Tumawag siya sa akin para humingi ng tulong. Hindi ko naman pwedeng hayaan lang siyang masaktan, kaya dinala ko siya sa ospital. Casper,
Ikaw ba ang nag-utos para saktan si Warren? Siya ang nagligtas ng buhay mo. Bakit mo siya sasaktan? Kapag gumaling na siya, kailangan niyong pag-usapan yan. Ayokong maulit pa ito. Nitong mga nakaraang araw, ang daming inis ni Casper at ang dami niyang drama. Hindi rin siya sumasagot sa mga mensahe ko. Siguro masyado ko siyang pinalayaw. Seryoso ba siya? Nagtatampo sa akin? Siya ang may kasalanan. Siya pa ang nagpahama kay Warren, pero siya ang galit? Masyado ko yata siyang pinalayaw, kaya akala niya, pwedeng-pwede na lang siyang magdabog sakin. Ngayong oras na ito, sobra na si Casper. Hindi ako ang unang magsosorry tulad ng dati. Kailangan niyang matutunong tumanggap ng pagkakamali. Sarah, anong ginagawa mo dito? Pasok ka? Sarah, hindi ba dapat kasama mo si Casper? Namiss kita, kaya pumunta ako. Casper, nakikita mo ba yan? Sa huli, ako pa rin ang panalo. Namiss din kita, Sarah. Sarah? Namis, kita. Hindi, may mali. Nagbago si Casper. May nangyari siguro. Sarah, anong nangyari? Dati, sobrang bait ni Casper sa akin. Hindi pa siya naging ganoon kalamig dati. Sarah, alis ka na. Warren, bitawan mo ako. Kailangan ko nang umuwi. Sarah, pagbalik mo, kahit anong gawin mo, huwag kang magalit kay Casper. See? Babalik ako agad. Casper, ano ba talaga ang nangyari? Mahal. Mahal? Mahal. Mahal. Nawala. Ang ID niya. Siya. Nalaman na niya? Ang galing kong itago. Imposibleng nalaman niya. Kahit na nalaman niya, sa ugali niya, tiyak na tatanggapin niya. Maiintindihan niya ako. Oo, talagang patatawarin niya ako. Wala si Casper sa bahay. Nag-business trip ba siya? Walang nakaschedule na trip si Ginoong Garner. At matagal na rin siyang hindi nakikipag-ugnayan sa akin. Ano? I-check mo ang itinerary niya ngayon din. Gusto ko ang impormasyon sa loob ng kalahating oras. Casper, alam kong galit ka sa akin. Kaya mo winasak lahat ng alaala natin. Ako na ang mag-aayos ng lahat. Bago ka pa makabalik. Casper, tingnan mo. Kamukha mo ba ang maliit na manikang ito? Isasabit ko ito sa pinakakitang lugar. Si. Sarah, minsan mong sinabi na ang sino mang magtaksil sa tunay na pag-ibig ay nararapat mamatay. Naalala mo ba yun? Ang pinagsisisihan ko talaga ay ang pag-ibig ko sa'yo.
Sarah, sabi mo dati, ang sinumang magtaksil sa tunay na pag-ibig ay karapat-dapat na mamatay. Naalala mo ba yon? Ang pinagsisisihan ko ngayon ay ang pag-ibig ko sa'yo. Di na kailangan idikit ulit ang mga litrato. Bala kong iparepaint ang pader. Kaya pala ginamit mo ang shredder para sirain ang pinakamamahal naming litrato. Kaya pala nang ako'y umuwi mula sa pa-Endley, hindi ka na nangiti. O tumawag sa king, darling muli. Kahit nang magsinungaling ako tungkol kay Warren, ang reaksyon mo ay hindi pangkaraniwang kalmado. Alam mo na ang lahat, di ba? Alam mo na ang tungkol sa relasyon ko kay Warren. Miss Jensen, binago na ni Mr. Garner ang kanyang impormasyon ng pagkakakilanlan. Ginamit namin ang lahat ng koneksyon, pero wala siyang naiwang bakas. At ipinagbili niya ang Garner Manor sa kalahati ng presyo sa merkado. Pinalitan ni Casper ang impormasyon ng kanyang pagkakakilanlan? Sinusubukan ba niyang iwanan ako ng tuluyan? Hindi. Imposible. Mahal na mahal namin ang isa't isa. Paano niya ako maiiwan? Hindi ako naniniwala. Casper, hindi ako naniniwalang iiwan mo ako. Hahanapin kita ng mag-isa. Sarah, galing ito kay Casper. Ano ba ang gusto niyang gawin? Nasa loob ito. Warren, alam ko na ang tungkol sa iyo at kay Sarah. Inakit mo siya. Dapat kang magtungo sa impyerno. Hindi ako titigil sa paghihiganti. Sa pagkakataong ito, hindi ko nahahayaang makita ako ni Sarah muli. Sarah, nakita mo ba si Casper? Gagawan ba niya ulit ako ng masama? Natatakot talaga ako. Sinadya bang pinalitan ni Casper ang impormasyon ng kanyang pagkakakilanlan para magtago? At maghiganti kay Warren? Ganun pala. Casper, hanggang dito ka talaga pupunta para lang makaganti kay Warren? Sarah, paano nga ba nalaman ni Casper? Siguro, sobrang galit na niya sa akin ngayon. Anong gagawin ko? Alam ko, kung aalis ako at maglalaho ng tuluyan, tiyak na patatawarin ka ni Casper at makikipagbati sa'yo. Habang nandito ako, walang sino mang pinapayagang mambuli sa'yo. Buti na lang mabilis akong kumilos. Pinakita kong nagtago si Casper para maghiganti. Sa ganoon, madi-disappoint ulit sa kanya si Sarah at sa akin siya magfo-focus. Lumalakas na talaga ang loob ni Casper. Ang kapal ng mukha niyang sumalungat sa akin. Binalaan ko na siya. Casper, wala ka na. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakabalik pa. Wala pa ring balita tungkol kay Casper? Kalahating buwan na pala ang nakalipas. Hindi mapalagay si Warren. Natatakot siyang baka maghiganti si Casper mula sa mga anino. Paulit-ulit siyang nagigising dahil sa bangungot. Lalong lumalala ang kalagayan ng kanyang isipan. Ang payat na niya ngayon. Hindi na tayo pwedeng magpatuloy ng ganito. Kailangan nating pilitin si Casper na magpakita at ipaliwanag niya ang lahat. Ipagkalat mo ang balita. Magsasagawa ako ng isang pagdiriwang sa loob ng 3 araw upang ipahayag ng publiko ang aking kasal kay Warren. Sa pagkakataong ito, hindi ako naniniwalang hindi siya darating. Opo. Casper, basta't itigil mo ang pag-target kay Warren. Mamahalin kita tulad ng dati. Hindi ko ibibilang sa'yo ang mga ginawa mo nitong nakaraan. Sa wakas, ilalantad na nina Sarah at Warren ang kanilang relasyon. Sila ang perpektong magkasintahan. Oo nga. Nagseselos ako nang malaman kong ikinasal kayo sa Pa-Endley. Narinig ko na isang beses ka lang pwedeng magpakasal doon. Hindi pinapayagan ang diborsiyo. Byuda o byudo ka na lang ang pwedeng maging.
Ang pagpapakasal doon ay bahagi ng mga plano ni Sarah. Huwag mong bibiguin si Sarah. Siyempre naman, Sarah, sa wakas, opisyal na kayo. Napakalaking araw nito. Bakit wala kang masabi? Masyado lang akong masaya at medyo nawawala sa sarili. Alam ko na. Ang tagal nang hinintay ni Sarah ang araw na ito. Masyado siyang masaya, kaya hindi na makapag-isip ng maayos. Casper, darating ka, diba? Tiyak na haharapin mo ako, diba? Nandito ka na rin. Miss Jensen, inatang ako ni Mr. Garner na iabot sa iyo ang mga ito. Ito ang marriage certificate mo kasama si Mr. Locke mula sa Pa-Endley. At ito naman ang peking marriage certificate sa pagitan mo at ng kliyente ko. Mula ngayon, tapos na ang pagsasama ninyo at maghihiwalay na kayo ng landas. Ang mga pinag-aagawang bahagi ng iyong ari-arian ay nahati na. Ibabalik ng kliyente ko ang lahat ng regalong ibinigay mo sa kanya. Narito ang listahan. At ito ang ebidensya na nilason ni Mr. Locke ang kliyente ko, kasama ang ulat ng pagsusuri sa lason. Ito ang ulat ng pagsusuri sa pinsala ng kliyente ko. At ito naman ang ebidensya na pinapunta mo ang mga tao para bugbugin ang kliyente ko. Nagdulot ito sa kanya ng malubhang pisikal na pinsala. Maaari siyang maghain ng kriminal na demanda anumang oras. Miss Jensen, kung ikaw at ang asawa mo ay magpapakabait at titigil na sa pag-abala kay Mr. Garner, bubuwagin niya ang kriminal na kaso laban kay Mr. Locke. Gayun din, hinahangad niya para sa iyo at sa asawa mo ang habang buhay na pagmamahalan at kaligayahan. Maraming kawili-wiling video sa USB drive na ito. Maglaan ka ng oras at amasahin ang mga ito. Sarah, huwag kang maniwala sa kanya. Lagi naman akong mabait kay Casper. Naiintindihan ko na ngayon. Si Casper, siya ang gustong magpakana sa akin. Umalis ka na! Sarah, wala akong ginawa. Dapat kang maniwala sa akin. Gusto ko ring maging masaya si Casper, tulad mo. Paano ko naman? Paano ko sasaktan siya? Guwardiya! Hindi, Sarah, wala akong ginawa. I play mo. Sarah, huwag mong i-play. I-play mo yan sa harap ng lahat. Hindi. Pakiusap, huwag. Talagang, ang galing mo, Sarah. Nagkaroon ka ng malalaking kasal sa Cerulia at sa Pa-Endley. Ibig sabihin ba nun, bigamy? Hindi ba't ikinasal na si Sarah kay Casper noon sa Cerulia? Ay, hindi mo alam ang buong kwento. Hindi naman talaga nirehistro ni Sarah ang kasal nila ni Casper. Naghihintay siya na lumaki si Warren. Sa nakalipas na 5 taon, legal na single si Sarah. Wow, hindi ko alam yun. Ikaw talaga, Sarah. Pero Sarah, seryoso ka ba talagang pakakasalan si Warren? Bata pa siya at wala pang pera. Siyempre, seryoso ako. Noon, muntik na siyang mamatay sa pagdodonate ng dugo para iligtas si Casper. At handa siyang manatili sa anino ni Casper magpakailanman. Ang gusto lang niya ay isang panghabang buhay na pagsasama. Kaya ko yang ibigay sa kanya. Kaya, alam na niya noon. Mahal kong Warren. Sarah, umuwi ka na pagkatapos ng hapunan. Ang tagal na kitang kasama dito. Huwag kang magmadali. Kasama kita ngayong araw. Si Casper? Bukas, anibersaryo ng kasal ninyo. Kung hindi ka uuwi, magagalit yon. Huwag mong isipin yan. Handa na ang lahat. Asawa kita. Nararapat lang nakasama kita.
Hindi. Hindi! Hindi yon! Sarah, tigilan mo na ang video. Tigilan mo na. Ihulog mo yan! Hindi ko sinasadya. Pasensya na, Ito ang iniwan sa akin ng tatay ko. Anong karapatan mong hawakan yan? kasi hindi pa ako nakakita ng ganyang modelo. Gusto ko lang tingnan. Pasensya na, Casper. Huwag kang magalit. Bilhan na lang kita ng bago. Anong ginagawa ninyong dalawa? Hindi ako yon. Hindi ko ginawa yon. Hindi nga. Ang kapal naman ng mukha. Paano mo nagawa yun? Plastic ka talaga. Eksakto. Casper? Nakita mo ba yon? Ako ang mahal ni Sarah. Kung ako sa'yo, uunawa na lang ako at aalis. Ang ginawa ko lang ay nagsinungaling sa kanya. Sinabing pinapalo mo ako at sobra siyang nagalit. Huwag mo akong hamunin. Kung mahilig ka sa basura, edi kuha mo. Bakit ang yabang-yabang mo? Nagantay si Sarah ng 5 taon para sa akin hanggang sa ako'y magiging legal na pakasalan. Isang katatawanan ka lang sa loob ng 5 taong yon. Kung wala siya, wala ka. Kahit wala si Sarah, ako pa rin ang CEO ng Garner Corp. Kahit pakasalan mo siya, wala kang karapatang magmagaling sa harap ko. Tandaan mo ito, hindi mo ako pinaalis. Ako ang sumuko kay Sarah. Casper Garner, maghintay ka lang! Hindi. Hindi yon totoo. Hindi totoo yon. Sinabi ba ni Casper? Nasusuko na siya sa akin? Hindi. Hindi ito pwedeng mangyari. Hindi. Hindi ito pwedeng mangyari. Lahat ng ito ay dahil sa'yo. Sarah, kailangan mong maniwala sa akin. Yung mga video at ebidensya ay pawang peke lang gawa ni Casper. Peke lahat yan. Gago ka. Lagi kang nagsisinungaling. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana kami naghiwalay ni Casper. Gagawin kong impyerno ang buhay mo. Kulungin siya. Gusto kong pahirapan siya. Wag, pakiusap, patawarin mo ako. Hindi ko na uulitin. Sarah, pasensya na. Pakiusap, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Pakiusap. Umalis na kayong lahat. Gusto kong mag-isa. Talagang kinamumuhian mo ako. Hindi mo na ako mapapatawad, di ba? Paano ako naging napakayabang? Naakala ko'y maitatago ko ito sa'yo? Casper. Ginang Jensen, dumating na ang bumili ng Garner Manor. Papasukin mo siya. Ginang Jensen. Nagulat ako at muli kitang nakita kaagad.
Bakit ikaw? Alam mo ba kung nasaan ang asawa ko? Ikaw ang pinadala niya para ihatid ang mga dokumentong iyon. Siguro nag-uusap kayong dalawa. Sabihin mo sa akin, nasaan siya? Ginang Jensen, hindi kayo kasal ni Casper. Sa batas, wala kang karapatang tawaging asawa mo siya. Kahit sa moral, hindi mo karapat-dapat yun. Ano man ang mangyari sa amin ay wala kang pakialam. Huwag mo akong pangaralan. Sabihin mo lang kung nasaan siya. Kahit alam ko man, hindi ko sasabihin sa'yo. At saka, hindi mo naman talaga iniisip na ang pagbili sa Garner Manor ay makakabawi sa mga ginawa mo noon, di ba? Tigilan mo yan. Ipagbili mo sa akin ng tripleng presyo. At kung tumanggi ako, Sa tingin mo makakatanggi ka? Ipagbibili mo yan. Yelena, tagapangasiwa ka lang ng isang maliit na law firm. Anong laban mo sa akin? Magbabayad ako ng 10 beses ang presyo. Isang araw lang ang ibibigay ko para iabot ang lahat sa assistant ko. tama ka, ako lang ang tagapangasiwa ng isang maliit na law firm. Pero ako rin ang nag-iisang anak na babae ni Isaac, ang pinakamayaman at ang magiging tagapagmana ng Marsh Corp. Anong sinabi mo? Sigurado akong alam mo ng mabuti kung gaano kalakas ang Marsh Corp. Ang durugin ng maliit na Jensen Corp ay kasing dali lang ng pagpihit ng kamay. Pero kung titigil ka ng gambalain si Casper, sisiguraduhin kong walang mangyayaring masama. Ipagpatuloy mo yan at makikita mo. Miss Jensen, anong nangyari? Sarah, palagi kitang inakalang isang matuwid na tao, hindi tulad ng kakila-kilabot mong ina. Pero sa huli, talagang binigo mo ako. Alam ko na ang tungkol sa iyo at kay Casper. Palagi niyang inisip na ang pagmamahal mo sa kanya ay walang katulad, na mananatili kang tapat sa kanya magpakailanman. Pero sa huli, ipinagkanulo mo siya. Tumigil ka nang hanapin siya. Hindi ka niya kailanman patatawarin. Hindi. Kailangan ko siyang makita. Papaniwalain ko siyang patawarin ako at bumalik sa akin. Ilang taon na kaming magkasama. Hindi ko lang talaga kayang bitawan. Kasalanan ko ito. Inamin ko. Ano man ang kailangang gawin, babawiin ko si Casper. Tay, ako na ang bahala rito. Ang nanay mo ay nangangaliwa noon. Namamatay siya sa isang pag-crash ng eroplano habang tumatakas kasama ang kanyang kasintahan. Kinamumuhian ko siya mula noon. Itinuro ko sa iyo na maging tapat sa pag-ibig mula noong bata ka pa. Hindi ko akalain na magwawakas ka ring tulad niya. Sana lang hindi na masaktan ulit ni Casper dahil sa iyo. Wala nang makakaintindi ng ganitong klaseng sakit ng higit pa sa akin. Sarah, nandito ka na. Pwede mo ba akong pakawalan, please? Gutom na ako at natatakot. Alam kong mali ako. Hindi ko sinasadyang saktan si Casper. Nawala lang talaga sa sarili ko. Hindi dapat ako nakipag-away sa kanya. Sarah, patawarin mo na ako. Dalhin mo ako kay Casper. Tataluhod ako para humingi ng tawad sa kanya. Magpapakabait na ako mula ngayon. Please? Warren, tigilan mo na ang drama mo. Kung hindi mo sinagip si Casper noon, patay ka na ngayon. Ano? Sarah, wag mo akong titigan ng ganyan. Natatakot ako sa'yo. Relax ka lang. Hindi kita tinatakot. Wag mo akong titigan ng ganyan. Sarah, pasensya na. Patawarin mo na ako. Sarah Jensen, baliw ka ba? Ikaw ang nagsabi na mahal mo ako ng una. Sinabi mo rin na pwede kong pagtripan si Casper kung paano ko gusto. Pakiusap. Alam kong mali ako. Tigilan mo na akong paluin.
Nang bugbugin si Casper, ganito rin ba kasakit? Masakit na agad? Si Casper ay tumanggap ng 99 na palo. Ipagpatuloy ang pagpalo sa kanya. Pagkatapos ng 99 na palo, ikulong siya. Huwag mo siyang patayin. Wag, pakiusap, wag mong gawin ito. Wag mo itong gawin, Sarah! Tumigil ka na! Pakiusap, tumigil ka na. Mahal? Nasaan ka na? Sobrang miss na kita. Kapag wala ka, hindi ko talaga kayang magpatuloy. G. Marsh, salamat sa pagtulong sa akin na maipadala ang mga dokumento kay Sarah. Ngunit mula ngayon, ayokong malaman ang anumang bagay tungkol sa kanya. Si Casper. Ibig kong sabihin, G. Garner, kumusta ka na? Kung kailangan mo ng tulong ko, sabihin mo lang sa akin. Ayos lang ako. Salamat sa pagtatanong. Kung may oras ka, baka pwede mong dalawin ang puntod ng mga magulang ko sa araw ng paggunita. Sabihin mo sa kanila na miss na miss ko sila. Gagawin ko. Salamat. Hello po, G. Garner. Hi, umuwi ka na. Mag-ingat ka. G. Garner, nakabalik ka na. G&G, Jones, ang sariwa ng mga gulay na pinitas mo ngayon. Oo nga. G. Garner, dumini ka sa amin mamayang gabi. Sa susunod na lang. Paalam, Ging, Harper. G. Garner, tulong! Nakabitin si Tony sa bubong. Tara na. Tulong! May tumulong! Tulong! Tony! Tulong! Saklolo! Tulong! Tulong! Saklolo! Nandito ako. Tony, Tulong! huwag kang matakot. Nandito ako. Halika dito. Ingat. Halika. Tapakan mo. Ingat. Tony, hindi mo dapat ginagawa ang mga delikadong bagay. Buti na lang at ayos ka. Nahulog ang laruan ko sa bubong. Sa susunod, sabihin mo sa akin kung kailangan mo ng tulong. Ginoong Garner, 3 araw ka nang may lagnat. Hindi bagay sa'yo ang baryong ito. Dapat bumalik ka na sa lungsod. Oo, Ginoong Garner, napaka-atrasado ng aming baryo. Malinaw na hindi ka karaniwang tao. Ang pagtuturo sa ganitong atrasadong lugar ay talagang mababa para sa'yo. Okay lang. Hindi ito mababa para sa akin. Ang lugar na ito ay may matatapat na tao na nakilala ko. At sa lalong madaling panahon, hindi na ito magiging ganito kaatrasado. Hello? Dalhin ang pinakamahusay na construction team sa Oakmere Village para magtayo ng mga paaralan, mga ospital, kalsada, at ilaw. Pagkatapos, magkaroon ng internet access para mas madaling makapag-aral ang mga bata. Maganda. Napakaganda nito. Salamat. May ilaw na. Ginoong Garner, may naghahanap sa'yo. Sino ang maghahanap sa akin sa ganitong oras? Baka si Sarah?
Ms. Marsh? Anong ginagawa mo rito? Siyempre, dumating ako para makita ka. Para makita ako? Nandito ka ba dahil sa issue sa kontrata? Casper, hindi mo ba talaga ako naaalala? 5 taon na ang nakalipas. Sumalba ka sa akin sa aksidenteng iyon. Sir, ayos ka lang ba? Sir. Hello, 911? May nangyaring aksidente. Pumunta kayo rito agad. Sir, gising sir. Ikaw pala yon? Hindi sana nangyari ang aksidenteng iyon kung hindi mo ako sinagip. At hindi sana pumasok si Warren sa buhay mo. Hindi mo sana naranasan ang lahat ng hirap pagkatapos. Kaya kung hindi dahil sa akin, masaya ka sigurong nabubuhay ngayon. Casper, pasensya na. Ginang Marsh, wag mong sisihin ang sarili mo. Wala kang kinalaman sa mga bagay na yon. Kahit wala si Warren, may iba pa ring lalaki. Bukas ang puso ni Sarah sa pagmamahal. Kung kayang mahalin pareho ako at si Warren, kaya rin niyang mahalin ako at kahit sinong lalaki. Hindi lang talaga dalisay ang pagmamahal niya. At hindi ito pang matagalan. Wala yun sa ibang tao. Buti naman at hindi mo ako sinisisi. Hindi mo na kailangang tawagin akong Ginang Marsh. Yelena na lang ang tawag mo sa akin. Nagpasya na akong tumigil maging abogado. Mula ngayon, magvo-volunteer na lang ako, tulad mo. Ako na ang magiging katulong mo. Pinalalawak ng Garner Corp ang mga charity project nito. Tututukan ang pagtulong sa mga nayon sa kabundukan ng Oakmere. Heto, tikman mo ito. Ang tamis talaga. Salamat. Yelena, talaga bang masaya ka sa pagtira dito? Siyempre, masaya ako kahit saan ka naroroon. Yelena, ramdam ko ang nararamdaman mo para sa akin. Pero, hindi na ako kayang magmahal pa. Wala na akong lakas para gawin iyon. Hindi mo kailangang mag-aksaya ng oras mo dito dahil lang sa nararamdamang pagkakautang sa akin. Bata ka pa. Dapat ay ine-enjoy mo ang buhay. Casper, mahaba ang biyahe ng buhay. Naniniwala akong darating ang araw na makaka-move on ka at maniniwala ka ulit sa pag-ibig. Bukod doon, hindi ako nandito dahil sa pagkakautang. Mahal na mahal kita, Casper. Nahulog ang loob ko sa'yo noong araw na nagkita tayo 5 taon na ang nakalipas. Kaya nga sumali ako sa Garner Corp bilang abogado at ginawa ko ang lahat para mapalapit sa'yo. Maghihintay ako para sa'yo, gaano man katagal. Kahit na kailangan ko lang manatiling kaibigan sa tabi mo, masaya na ako makita ka lang na maayos. Yelena, ikaw! Nais kitang ligawan. Mr. Garner, bibigyan mo ba ako ng pagkakataon? Miss Jensen, nagalit ka sa mga kliyente ilang beses sa negosasyon. Nawalan ng kumpanya ng bilyon-bilyon nang walang dahilan. Seryoso, paano namin ito i-explain kay Mr. Jensen? Oh, ang laki ng nawala sa atin. Hindi natin matatanggap yan. Miss Jensen, nadadala ka ng personal mong nararamdaman sa trabaho. Panahon na para isipin mong magbaba. Sinasayang mo ang karera mo dahil sa isang lalaki. Malaking pagkakamali yan. Ano ang sasabihin ng mga empleyado? Tungkol sa iyo? Ang kumpanyang ito ay hindi lang sa'yo. Dapat isipin mo rin ang interes namin. Sinabi na namin kay Mr. Jensen, kung magpapatuloy ka, ibebenta namin ang aming shares at bawiin ang aming puhunan. Kung gusto ninyong umalis, sige, kung makakasagabal kayo sa paghahanap ko kay Casper, babayaran ninyo yan. Ikaw, Miss Jensen. Nahanap ko na si Mr. Garner. Nasaan siya? Nasaan si Casper? Sabihin mo na ngayon. Nasa isang maliit na baryo sa bundok sa Oakmere.
Ibagsak mo ako. Bitawan mo ako. Ma'am, anong ginagawa ninyo? Huwag mo akong pigilan. Kailangan kong hanapin ang asawa ko. Ma'am, kailangang magamot agad ang binti ninyo. Kung hindi, baka mawala ito. Huwag mo akong hawakan. Mahal? Hintayin mo ako. Pupuntahan kita. Palayain ninyo ako. Hahanapin ko ang asawa ko. Umalis ka. Huwag mo akong hawakan. Doktor, bigyan ninyo siya ng pampakalma at magpatuloy. Ako ang bahala. Hayaan ninyo akong hanapin si Casper. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang gapusin ako? Hindi mo na alagaan ang asawa mo. At ngayon, gusto mo ring mawala ako kay Casper. Hayaan ninyo akong puntahan siya. Hayaan ninyo akong puntahan siya. Kawang-kawa ka ng nanay mong taksil. Sarah, sobrang nabigo ako sa'yo. Wala namang pumipigil sa'yo na puntahan si Casper. Ikaw ang may kagagawa nito. Lahat ng ito, kasalanan mo. Kung naging mas makatwiran ka lang sana, hindi ka sana nabangga at hindi sana ganyan ang binti mo. Ni hindi mo na maigalaw ang binti mo ngayon. Gagapang ka ba papunta sa kanya? Kung alam ko lang na magiging ganito ang kalalabasan, dapat noon pa, pinigilan ko na kayong dalawa. Sawa na akong magmalasakit sa'yo. Ikaw na ang bahala sa sarili mo ngayon. Paalam, Ginoong Garner. Paalam, James. Ginoong Garner, ang ganda ng asawa mo. Bakit ka nahihiya? Hindi naman ito ang unang beses na nagkamali ang iba na asawa mo ako. Pasensya na. Ginoong Garner, gusto mo bang subukan na makipag-date sa asawa mo? Sige. Matagal ko nang gustong gawin ito. Magagawa ko na ito nang hayagan. Sige, aalis na tayo bukas. Mag-empake na tayo. See? Mahal kong boyfriend. Tara na. Paalam, Ginoong Garner. Paalam, Binibining Mars. Ginoong Garner, Yelena, dalas-dalasin niyo kaming bisitahin. See ya. Ang tagal na nating hindi nagkita, Binibining Jensen. Mahal, huwag kang maging malayo. Hindi naman tayo nagpakasal. Hindi ako asawa mo. Matagal nang tapos ang lahat sa pagitan natin. Kahit ano pa ang gusto mong sabihin, ayaw kong pakinggan. Hindi, asawa kita. Ikaw ang lalaking pinakamahal ko. Binibining Jensen, huwag mo akong hawakan. Casper, anong kailangan kong gawin para patawarin mo ako? Hindi kita kailanman patatawarin. Simula nang magpasya kang maghintay kay Warren at pakasalan siya, ay nakatakda na ang katapusang ito. Pinaalipin ko siya hanggang sa mabaliw. Sumama ka sa akin at ipapakulong ko siya ng diretsahan. Pwede na tayong magpakasal pagkatapos. Nagkamali ako, Casper. Hindi talaga ako mabubuhay nang wala ka. Simula nang umalis ka, hindi na ako nakakain o nakatulog ng maayos. Ikaw lang ang laman ng isip ko. Paulit-ulit sa isip ko ang bawat alaala natin. Hindi ko maisip kung ano ang magiging buhay kung wala ka. Pero ngayon, alam ko na. Sa wakas, naintindihan ko na ang nararamdaman ko. Mula simula hanggang katapusan. Ikaw lang ang minahal ko. Ikaw, Casper. Sarah, tigilan mo na akong nakakadiri. Nakakadiri? Casper ang tawag sa akin ay nakakadiri. Casper, alis na tayo. Malalay tayo sa flight. Tara na. Casper, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Ibibigay ko sa'yo ang tamang pagmamahal ngayon. Pakiusap. Mahal mo ako? Paano mo ako minahal noon? Nung masayang naghihintay ako sa pag-uwi mo, nasa ibang bansa ka at ikinasal kay Warren. Nung nagkaroon ako ng pagkalason sa mabibigat na metal at naghihingalo, kasama mo siya. Sa anibersaryo ng kasal natin, naglalambingan kayo sa kotse mo. Sa anibersaryo ng pagkamatay ng mga magulang ko, pinakalo mo ko ng 9 beses. Yan ba ang pagmamahal na sinasabi mo?
Kung ganon, ang pagmamahal mo ay talagang mura. Hindi ganyan. Mahal. Kasalanan lahat ng gago siyang Warren. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Magiging pinakamasayang mag-asawa pa rin tayo sa mundo. Kahit hindi siya, may iba namang magiging dahilan. Dahil ikaw ay talagang ganoong klaseng tao. Huwag ka nang magpakita. May kasintahan ako ngayon. Hindi ako naniniwala. Ang babaeng ito ang nanggulo sa'yo. Yelena, malanding puta ka. Ang kapal ng mukha mong mangakit ng asawa ko. Ikaw ang walang hiya. Huwag mong idamay ang ibang tao sa problema natin. Sarah, ni minsan, hindi mo naisip na ikaw ang may problema. Dahil sa pagtatraidor mo, kawalan ng hiya, mura mong pagmamahal, at pagiging makasarili, kaya nangyari ang lahat ng ito. Hindi mo ba naiintindihan? Wala na tayong pag-uusapan. Ako ang nag-traidor? Mura ang pagmamahal ko? Walang hiya ako. At makasarili. Ganoon ba ako kababang babae? Sa paningin mo? Casper, paano naging ganito? Ang sitwasyon natin? Wala na bang paraan talaga? Para maibalik kita? Hindi ako naniniwala dyan. Mahal na mahal mo ako noon. Nagmamalasakit ka sa akin noon. Tama. Kung mamamatay na ako, babalik ka ba sa akin? Casper, huwag mo akong iwan. Casper! Dumating ba si Casper? Para makita ako? Gusto mo ba ng katotohanan? Hindi. Hahanapin ko siya. Sarah, tigilan mo na ang pagkahawak sa kanya. Hindi mo ba naiintindihan? Ikaw ang sumira sa relasyon mo kay Casper gamit ang sarili mong kamay. Hindi. Si Warren ang may kasalanan. Yung gago na yon ang nanloko sa akin. Ang taong minahal ko talaga ay si Casper. Kung hindi dahil kay Warren, kami ni Casper ang pinakamasaya at pinakamag-asawang mag-asawa. Eh ano naman? Walang kwenta ang mga huling sigaw na damdamin. Lalaki ako. Kilala ko si Casper. Huli na ang lahat ngayon. Kalimutan mo na. Kahit anong kabaliwan ang gawin mo, ikaw pa rin ang anak kong babae na minahal ko mula pa nung bata ka. Hindi kita susukuan. At hindi kita hahayaang saktaan ang sarili mo. Mag-focus ka na lang sa paggaling mo. Magbabantay ako sa labas. Tatay, gusto kong makita si Casper. Tulungan mo ako. Palagi naman kayong magkasundo ni Casper. Nawalan siya ng magulang, kaya ikaw ang pinakarespetado niya. Kung hihingi ka ng pabor sa kanya, hindi siya tatanggi. Tama ba? Hindi kita tutulungan. Nahihiya na akong makita ulit si Casper. Kailangan mo lang sabihin sa kanya na gusto mo siyang makita. Ganoon ba kahirap yon? Gusto mo ba talagang makita akong nagdurusa ng ganito? Kung gagawin ko talaga yon, isusubo ko na lang ang lahat ng kabutihang loob sa pagitan namin ni Casper. Paano na lang ako haharap sa sarili ko? Siya, kung hindi mo ako tutulungan,
Susubukan ko na lang ulit na magpakamatay. Kung ayaw pa rin niya akong makita, uulitin ko. Kung ayos lang sa'yo na mawala ako, huwag mo akong pigilan. Tama na. Tutulungan kita. Masarap to at hindi maanghang. Eksakto sa gusto mo. Yelena, paano mo nalaman na hindi ako kumakain ng maanghang? Hulaan mo? Ito ba yung pinakabagong limited edition ng Patek Philippe? Hindi. Ang mahal naman ito. Hindi ko ito matatanggap. Bakit ang bait-bait mo sa sarili mong kasintahan? Tsaka kahit na hindi mura ang relos na ito, hindi naman siguro ito gaanong mabigat para sa isang CEO na tulad mo, di ba? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Naiisip ko lang na ang mga lalaki ang dapat ang gumagastos sa isang relasyon. At saka, alam ko ng kaunti ang kita mo. Malamang ginastos mo ang malaking parte ng ipon mo dito. Oras na para magpakilala na ako. Ako ay... Hello? Pupunta na ako. Anong nangyari? Gusto akong makita ni Mr. Jensen. Kailangan kong umalis. Sasama ako sa'yo. Sa labas na lang ako maghihintay. Hindi ko gaanong kilala si G. Jensen, kaya baka maging awkward. Sige, sandali lang ako. See ya. Ikaw? Nasaan si G. Jensen? Huwag mong sisihin ang tatay ko. Ako ang nakiusap sa kanya. Natulungan akong dayain ka para pumunta rito. Umupo tayo at mag-usap ng maayos. Wala akong sasabihin sa'yo. Casper, bigyan mo ako ng pagkakataon. Pwede ba tayong mag-usap ngayon lang? Pagkatapos nitong usapang ito, pangako, hindi na kita istorbohin. Kung hindi ka payag, maghihintay ako sa labas ng opisina mo araw-araw at ipagkakalat ang pag-ibig ko sa'yo. Ikaw? Nakikiusap ako sa iyo. Sumpa ako? Ito na ang huling pagkakataon na aabalahin kita. Pakiusap. Sabihin mo lang ang kailangan mong sabihin. Naghihintay ang nobya ko sa labas. Ayokong mag-alala siya. Casper, naaalala mo ba ang putaheng ito? Isang buwan kong ginawa ito kasama ang isang star chef para sa iyo. Ito ang paborito mong ulam. Ang putahing ako lang ang karapat-dapat kumain? Naalala mo? Alam ko na, hindi mo makakalimutan ang mga ginawa ko para sa iyo. Alam kong mahal mo pa rin ako. Siyempre, naaalala ko. Naaalala ko ang araw bago ang anibersaryo ng kasal natin. Dinala mo si Warren para kumain ng putaheng ito. At saka, nakaupo siya sa eksklusibong upuan ko. Casper, hayaan mong magpaliwanag ako. Hindi na kailangang magpaliwanag. Aminin mo na lang na ginawa mo yon. Bukod pa riyan, legal na magkasintahan kayo noon. Wala kang kinalaman sa akin. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa akin. Huwag mong sabihin yan, Casper. Para sa akin, ikaw lang ang asawa ko. Pasensya na. Kasalanan ko. Hindi kita pinahalagahan. Pero kung bibigyan mo ako ng isa pang pagkakataong mahalin ka, pangako, gagawin ko ang lahat para mahalin ka at pahalagahan ka. Ginoong Casper Garner, pakakasalan mo ba ulit ako? Basta sabihin mo lang na oo, pwedeng-pwede na tayong magparehistro ngayon. Nilalait mo ba ako? Akala mo ba karangalan ng pakasalan ka? Ba. Siguro yung dating ako ay matutuwa ng sobra. Pero ngayon, ayaw ko na yan. Tapos na. Ang lahat sa atin. Hindi.
Hindi! 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 Casper. Casper. Bitawan mo ako. Casper, kung bibigyan mo ako ng isa pang pagkakataong mahalin ka, ititigil ko na ang lahat ng aking pagmamataas at dignidad. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Pakiusap? Basta't bumalik ka lang sa akin. Gagawin ko ang anumang gusto mo. Gagawin ko ang lahat. Sarah, hindi kita mahal. Wala nang magagawa ang anumang sabihin mo. Hindi mo ako mahal? Tapos ka na? Walang nangyari, di ba? Wala. Tapos na ang lahat. Tayo'y mag-date. See ya. Tara na. Mga binibini at ginoo, maligayang pagdating sa unang anibersaryo ng Garner Charity Foundation. Ang Garner Charity Foundation ay naging ang pinakamalaking charity foundation sa Cerulia. Hindi ito magiging posible kung wala ang inyong pagmamahal at matibay na suporta. Nais kong taos-pusong magpasalamat sa inyong lahat. Ang araw na ito ay hindi lamang ang anibersaryo ng Garner Charity Foundation. Ito rin ay kaarawan ng aking kasintahan. Ang babaeng pinakamahal ko ay matapang, mabait, napakamaalalahanin at tapat. Walang salita sa mundo ang sasapat para ilarawan ang kanyang kagandahan. Siya ang tumulong sa akin sa pinakamababang punto ng buhay ko. Siya ang nag-alaga at nanatili sa tabi ko. Sa napakaraming araw at gabi, mahal ko siya, ngunit siya ay tila mas minamahal pa ako. Ay naku, sino ang pinag-uusapan niya? Naghahain ba ng kasal si G. Garner sa kanyang nobya? Ang gwapo at napakahusay niya. Sino kaya ang saswertehin para mapakasalan siya? Kaya, nagpasya ako na ibigay ang Gamer Charity Foundation at 50% ng shares ng Gamer Corp sa kanya bilang regalo sa paghahain ng kasal. Diyos ko. Magkano ang halaga ng lahat ng yun? Yelena, pakakasalan mo ba ako? At magiging legal kong asawa? Oo, gagawin ko. Ang romantiko. Aba. Hindi ba yan si G. Marsh, ang pinakamayaman? Dumating talaga si G. Marsh sa event ng Garner Corp. Ano ang relasyon nila? Yelena, lubos akong nasisiyahan sa asawa na hinanap mo para sa akin. Ako? Ang manugang ni Mr. Marsh? Yelena, ikaw ba ay? Oo, tama ang iniisip mo. Si Isaac Marsh, ang pinakamayaman at ang pinuno ng pamilyang Marsh, ang minamahal kong ama. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Sabihin sa'yo, paano kung pera lang ng pamilya namin ang habol mo? Tatay, paano mo nasabi iyon? Hindi ganoong klaseng tao si Casper. Ipinagtatanggol mo na siya? May asawa ka na ngayon at nakalimutan mo na ako, ha? Hoy, ako ang nagpalaki sa iyo. Makita kang kumikinang, lumaligaya, at nabubuhay ng mas mabuti matapos ako'y iwan, sa wakas ay mapapanatag na ako. Siguro itong lahat ay karma ko dahil hindi ako tapat sa pag-ibig. Anong ginagawa mo dito? May pamilya na ako. Casper, wala akong ibang kahulugan. Nandito lang ako para magpaalam. Alis ka na! Oh. See ya. Ingat ka palagi. Casper, pwede pa ba tayong maging magkaibigan? Pasensya na. Hindi pwede. Ano? Anong nangyari? Casper! Casper! Guysing! Casper! Sarah,
Anong problema? Nag-time travel ako. Nakabalik ako sa 5 taon na ang nakalipas. Noong naaksidente si Casper sa sasakyan. Salamat Diyos. Bakit ka umiiyak? Okay lang ako. Oh, okay naman tayong dalawa. Ah, tama. Nasaan yung estudyanteng nag-donate ng dugo para iligtas ako? Kailangan nating magpasalamat sa kanya. Hindi pwede. Anong nangyari? May problema ba? Ang ibig kong sabihin, kakagising mo lang. Hindi pa ganap na gumagaling ang katawan mo. Ako na ang magpapasalamat sa kanya. Ikaw na ang bahala, ha? Sige. Sino ang nagpabalik sa'yo dito? Pasensya na, Miss Jensen. Hindi ko sinasadya na sumingit. Huwag mo akong kausapin. Sarah, anong nangyari? Masama ba ang pakiramdam mo? Hindi. Napaka-abnormal ng reaksyon ko. Hindi ako dapat ganoon mag-react. Wala lang. Nanaginip ako ng masama kagabi. Hindi ko pa ito mawala sa isip ko. Pasensya na. Siguro natakot ka sa akin. Iniligtas mo ang buhay niya. Ibig sabihin, iniligtas mo rin ang buhay ko. Sabihin mo sa akin, ano ang gusto mo? May sakit ng malala ang nanay ko. 7 trabaho ang ginagawa ko sa isang araw, pero hindi ko pa rin kayang bayaran ang mga gastusin sa pagpapagamot niya. Pasensya na, wala talaga akong magawa. Hindi ko sinasadyang pakiramdaman mong may utang na loob ka sa akin. Pero ang nanay ko na lang ang natitira sa akin. Napakabuting anak. Huwag kang mag-alala. Sasagutin namin ang lahat ng gastusin ng nanay mo sa pagpapagamot. Salamat. Maraming salamat. Salamat. Basta hindi ko sabihin na ako ang magbabayad ng tuition at living expenses niya, hindi na tayo magkikita ulit, di ba? Bukod pa riyan, magpapadala kami ng pera sa account mo ng regular. Para sa living expenses at tuition mo, handa akong ibigay ang lahat ng kaya ko para ipakita ang pasasalamat ko. Casper, ang eksaktong sinabi ko sa nakaraang buhay ko. Salamat. Maraming salamat. Hindi ko talaga alam kung paano kita mababayaran. Teka. Casper, kung gagawin natin yan, baka lumaki siyang walang tunay na hamon sa buhay. At saka, 18 na siya. Dapat alam na niya kung paano mabuhay ng mag-isa. May iba ka bang mungkahi? Sagot natin ang mga gastusin sa paggamot at follow-up treatment ng nanay niya. At pagkatapos noon, puputulin na natin ang komunikasyon sa kanya. Makes sense. Pero, kung sakaling magkaroon ka ng problema sa buhay, maaari kang lumapit sa akin. Salamat. Maraming salamat. Sige, pwede ka nang umalis. Kakagising lang ni Casper. Kailangan niyang magpahinga. Walang utang na loob, puta. Maghintay ka lang. Sarah, may nakadikit ba sa mukha ko? Casper, kapag tuluyan ka ng gumaling, pakasal na tayo. Hindi ba sabi mo gusto mong maghintay muna pagkatapos ng engagement party? Hindi na ako makapaghintay na maging asawa mo. Siya, ikaw ang bahala. Mahal? Mahal kita. Giliw, mahal din kita. Tara na, naghanda ako ng birthday surprise para sa'yo. Ang ganda ng lugar na ito. Ako ang nagdisenyo at nagtayo ng restaurant na ito based sa mga gusto mo. Halika. Mula ngayon, ito na ang eksklusibong upuan mo. Dito lang pwedeng umupo ang asawa ko. Umupo ka. Pati itong putahe. Kasama ko ang isang star chef para gawin ito. Ikaw lang ang karapat-dapat kumain nito. Tikman mo, kung magugustuhan mo. Masarap. Mabuti naman at nagustuhan mo. Sarah, salamat. Gusto na gusto ko ang birthday gift na ito. Pero, Pero ano? parang pamilyar na pamilyar sa akin ang lugar na ito. Parang nakita ko na ito dati. Ano? Ano?
Si Casper kaya naalala din ang past life niya? Pero mula nang matayo ang lugar na ito, hindi pa ako nagdala ng ibang tao dito. Bukod sa akin, ikaw ang una, at ang tanging nakapunta rito. Naalala ko na. Siguro nasa kwarto mo. Aksidente kong nakita ang mga plano ng restaurant. Ah, ganun ba? Sir, ma'am, handa na po ang pagkain ninyo. Anong ginagawa mo rito? Nagtatrabaho ako ng part-time para sa tuition ko. Kung ayaw ninyo akong makita, aalis na po ako ngayon din. Teka. Ikaw ang nagligtas ng buhay ko. Paano ko kayang paalisin ka? Pero, parang hindi masaya si Miss Jensen na makita ako. Hindi. Nagulat lang si Sarah nang makita ka rito. Huwag kang tumayo diyan. Tadhana siguro ang muling pagkikita natin. Umupo ka at kumain kasama namin. Casper. Sarah, hindi ko alam kung bakit parang ayaw mo sa kanya. Ngunit kahit ano paman, siya ang nagligtas ng buhay ko. Sa lahat ng dahilan, dapat natin siyang tratuhin ng may galang. Isang pagkain lang yan. Walang malaking problema. Kung ganoon ang sabi ni Casper, umupo na tayo at kumain ng magkasama. Pero binabalaan kita? Huwag kang magkaroon ng masamang ideya. Hindi ako gagawa. Ginoong Garner, talagang hindi ako gagawa. Ayos lang. Nagtiwala ako sa'yo. Napakatusong hayop. Noong harapin ka ni Casper sa nakaraang buhay ko, siguro nararamdaman niya ang parehong pagkasuklam na nararamdaman ko ngayon. Kain na kayo. Pupunta lang ako sa CR. Sabihin mo na, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Hindi alam ni Casper kung anong klaseng tao ka, pero ako, kita ko nang malinaw ang totoo. Huwag mong isiping makakapagtago ka ng mga pakanamong yan. Ano naman, sinusikap ko lang na magkaroon ng suporta para sa kinabukasan ko. Anong masama doon? Hanggat nandito ako, huwag mong isiping lalapit ka kay Casper. Hindi ko maintindihan. Ni hindi nga tayo nagkakilala bago ito. Bakit ka ganon kasama ang tingin sa akin? Seryoso ka bang nagseselos sa akin? Makes sense. Ginoong Garner ay guwapo, mayaman, at mabait. Sarah, kung ako ang nasa kalagayan mo, hindi ko bibitawan si Ginoong Garner. Anyway, binabalaan kita. Lumayo ka kay Casper. Paano kung hindi? Ikaw, ano? Anong nilagay mo sa pagkain? Sarah, marami ang babaeng tulad mo sa paligid ni Ginoong Garner. Kahit wala ka, hindi naman magbabago ang lahat para sa kanya, di ba? Kahit sa pangalawang buhay ko, kailangan ko pa bang mawala si Casper? Dahil kay Warren? Casper. Casper. Casper! Casper. Casper. Zai? Zai? Ayos ba si Casper? Ayos ba si Casper? Pahuliin mo si Warren. Nilason niya ako. Sarah, nakalimutan mo na ba? Nakulong mo na siya. Ano? Nanaginip ka ba? Panaginip? Kaya pala? Panaginip lang pala ang lahat. Sarah, kaunti na lang ang oras mo. Dapat mong bitawan na. Ngayon ay ang araw na ikakasal si Casper kay Miss Marsh. Tay! Gusto kong mag-isa. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Nandito lang ako sa labas.
Casper. Hindi ako nabigyan ng pagkakataon sa buhay na ito. Pero sa susunod, at sa susunod pa, magiging asawa kita. Ang iyong legal na asawa.